Siguro sa mga nakakarinig ngayon nito, marami na sa inyo magsa-sign up na maging food delivery rider kasi hindi nyo imagine sa ₱1. Good evening, this is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Magandang gabi na naman sa inyo mga bossing. Kamusta kayo? I hope you guys are doing well. I'm doing fine. Thank you for asking if you did. And without further ado, talo na tayo. So, kumpisal natin. Basic na basic. Confession. Ma'am, kulang sukli ko sa'yo ng piso. Grade 11 student ako noon. Isang gabi, around 8:30 PM, ginagawa ko ang assignment ko. And syempre, gutom. Nasa apartment ako that time. Walang food. So nagpa-deliver ako ng McDo. Fast forward, na-deliver na ang food ko. And guess what? Ang pogi ng Food Panda rider. Nakita ko pa lang yung eyes niya. Sheesh! Pogi na agad. Fast forward ulit, nabore ako. So I decided na i-message yung rider on his phone number. Inaya ko siya sa apartment ko after his last delivery. And sabi niya, "Ma'am, may kulang sa sukli ko sa'yo. ₱1. Sabi ko nung una, "Ay, kuya, keep the change kahit wag na." Then naisipan ko nga papuntahin siya. And that time, pumunta siya agad. Parang noong una, eme-eme ko lang naaayain ko siya. Pero si kuyang rider talagang ginusto rin. And ayun, yung pisong sukli ko ay naging mainit na gabi. Akala ko hanggang dun lang. Pero nakailang beses siyang bumalik sa apartment ko. And palaging may nangyayari sa amin. Tapos ito pa, shocks. Nalaman ko na same school kami and college student siya. Basta ang last time na may nangyari sa amin ay nung andun kami sa bahay namin. Yun ang confession. Grabe naman. What are the odds na panda rider ka, no? Tapos may mga ganit. Like actually, gusto kong malaman sa mga Grab food delivery, like mga food delivery riders dyan. Madalas bang nangyayari to? Like, ito yung isa sa mga confession na parang parang unheard of, na parang bihirang mangyari. You know what I mean? So parang siguro sa mga nakakarinig ngayon nito, marami na sa inyo magsa-sign up na maging food delivery food delivery rider kasi hindi nyo imagine sa ₱1. Like kung ako rider, kulang ka ng piso, tas ang hirap ng buhay, magpapagas pa ako, babalikan kita. And wala naman hindi ko naman alam kung makakascore ako. So hindi ko na para ibalik pa yun. Pero kasi ang gusto ko lang sabihin dito is I feel like naramdaman din ni Kuya Rider yun eh. Yung nag-i-initiate si sender na bumalik siya. So parang siguro segue niya na lang yun na, "Ma'am, kulang yung sukli ko sa'yo ng piso." 'Di ba? So para meron lang siyang dahilan para bumalik. Which is I feel like, gusto niya rin. Siguro ang gusto ko sabihin dito daw is ganito na ba talaga yung mga kabataan sa atin? Imaginein mo, grade 11. And what is 11? Grade 11 is what? 17? Maybe 16? Maybe 18? I don't know. Like, ang lala naman. Like, di ba? Sa ganong edad, putya, nakikipag-fuck buddy ka sa mga food delivery rider. And to think, sabi niya dito, hindi lang isang beses nangyari. Di ba? Parang ilang beses bumalik sa apartment niya para meron silang gawing dalawa. And sabi nga niya, yun ang pinakamainit na sukling piso. And yun na siguro ang pinaka sulit na piso na ibinalik nito nitong rider. Kasi imaginein mo sa hirap ng buhay sa atin sa Pilipinas. Hindi mo na ibabalik yun. Sigurado kung hindi mo ibabalik yun kung kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang mapapala. Kasi babiyahe ka ba? Magkano ang gasolina para ibalik ang sukling piso? Hindi naman sa pag-aano, pero syempre, di ba? So ngayon, yun na siguro yung pinakasulit na sukling piso. Di ba? And what's crazy is parang sa mga kabataan ngayon, parang ang dalila lang sa kanilang gawin tong bagay na to. Especially coming in this confession, yung sender natin is kababaeng tao, di ba? Parang, why is it like sobrang dali na ngayon na ibigay yung bagay na yun? Na parang, you know what I mean? Kasi parang kasing knowing na yung ating culture as Filipinos, we are conservative. And alam natin yung mga dalagang Pilipina, yung mga nakagisna natin na mga kasabihan na hindi basta-basta sinusuko ang bataan. And yet sa mga kwentong ganito, parang wala lang. Puta, wala ngang kwento eh. Parang, bored ako. What if banatan ko yung rider kasi pogi siya? Like,
bro, like, alam mo ibig ko sabihin, parang, di ko alam kung pinahahalagahan pa ba ng kabataan yung kanilang, you know what I mean, yung kanilang pagkatao, especially sa babae, syempre, 'di ba? I mean like hindi ko naman yun sinasabi in the sense na pagsagay okay lang kasi alam naman natin yung yung parang stereotype na parang paglalaki tas marami silang, you know, body count, mas parang pinipraise na parang oh wow, ang dami mong naging chicks ay ganyan. Pero pag sa babae, obviously nandun yung stigma na the more yung body count mo, parang yung iba, parang medyo, you know, medyo ayaw nila ng ganun, 'di ba? And parang obviously, coming, like ako, magiging honest ako as a guy, obviously, kung magkakaroon ako ng magiging asawa or like someone to date na seryoso, obviously, ayoko naman yung sasabihin mo sa akin na, ito yung body count ko. Tapos, nalaman ko na yung body count mo na yun is nanggaling lang sa random na encounter mo sa isang rider just because na-bored ka and nagwapuhan ka. 'Di ba? Parang, 'di ba? Like parang for me, it's more of like self-respect din na do you respect yourself enough? 'Di ba? Para kasi sa akin like hindi ko rin gawain yung ganun na I go around na na just hit up random women and then you know what I mean? So like, hindi ko naman sinasabi na hindi ako okay dun sa stereotype na ganun. Kasi I feel like the world is so unfair, especially to women. Pero, ibig ko sabihin, kung yung babae naman, nagkaroon siya ng body count na this X number, pero justifiable, like she had like an actual relationship na seryoso, then it's normal, 'di ba? Pero yung mga ganitong encounters, it's like para sa akin, it's like a big no for me na parang oh no, parang ano pa kaya yung mga ibang times, 'di ba? Na parang you know, let's say may naka-fling ka lang, nag one night stand kayo and you basically just gave it away. And ito pa isa pang naisip ko dito, 'di ba? Alam niyo naman na sobrang judgmental nating mga Pilipino na kapag pogi, pinapaalis yung helmet. Pero kapag pangit, wag mo nang alisin. Alam mo yung mga ganyang mga biro sa atin. Yung mga isa pa na kapag may sumusunod sa'yo, kapag gwapo, secret admirer. Pero kapag pangit, stalker. Yan yung mga sa atin yung mga tawag sa Pilipinas Nasaan yung hustisya? 'Di ba? Parang yun yung sobrang, I mean in the sense, nakakatawa siya. But if you think about it, sobrang judgmental ng culture natin. Tsaka yung isa pa, yung kapag pogi tapos tahimik, mysterious. Pero kapag pangit tapos tahimik, sobrang creepy. Alam mo yung mga ganyang banatan So parang sobrang unfair ng mundo sa mga taong hindi naman pinagpala. And yet, alam nyo, hindi naman, I guess medyo na off track na ako dito, but gusto ko lang sabihin, I guess, is hindi naman nababase lagi yung, you know, like, yung kung pogi ka doesn't mean it checks all the boxes, 'di ba? So hindi mo din alam. But anyway, yun lang, gusto ko lang sabihin na grabe nga 16 or 17, maybe 18, tapos pabata ng pabata yung nagkakaroon ng FUBU. Sa mga hindi nakakalamang, FUBU is fuck body, 'di ba? Na parang normal na lang. And even yung ibang confessions na nakukuha ko, like yung iba grade 9, grade 8, grade 7. And I'm like, nung grade 7 ako, grade 8, yung mga grade na ganyan. Putya, hindi ko pa nga naiisip tong mga bagay na to Alam mo yung ibig sabihin? Parang ang gusto ko lang nung time na yun. Sorry, matanda na ako. Gusto ko lang maglaro ng Beyblade. Mga ganyan. Gusto ko lang maglaro ng, alam niyo yun, yung maglaro ng text. Like, hindi ko maintindihan Siguro kasi, I guess, yung age these days is sobrang powerful na rin ng internet, ng social media, to the point na parang yung mga ganitong bagay is nanonormalize na when in fact it's not supposed to be. So it plays an important role na parang as parents or guardians na mag-guide natin yung mga anak na okay, this is what you're supposed to do and what you're not supposed to do. Kasi parang in the end, let's say nag-rock yung babae ng sobrang daming body count at a young age, 'di ba? Sila rin yung kawawa 'di ba? In the end. I mean, like, I'm not saying this na walang tatanggap sa kanila or anything, but you know, as Filipinos, sobrang judgmental natin, 'di ba? So yun lang yung parang gusto kong sabihin na parang pahalagahan nyo yung sarili nyo, mapalalaki ka or mapababae ka just because pogi ito and parehas kayong in heat. Ibibigay mo na agad. Hindi
Hindi yung ganun, hindi yung parang, alam mo yun, mag-isip din kayo. Kasi 'di ba, what if like in the future, yung ginagawa nyo ngayon may bearing yan na ano yung magiging impact nito sa iyo, 'di ba? So yun, parang I guess masyado na ako nag-advise dito, and disclaimer, wala naman akong anak. So I guess ang dami kong natutunan sa mga confession na sinesend nyo. So I guess kukuha ako doon ng bits and pieces para pag nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, alam ko yung mga pwede kong ipayo sa kanila. Kasi it's very, very hard these days na paano natin poprotektahan yung mga anak natin against everything. Like yung mga ganyan, especially social media, internet. And I feel like yung exposure ng iba at a very young age sa mga bagay na hindi nila dapat makita, alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. So, yun, parang I feel like it feels kind of sad. I mean, yung confession itself, it's kind of like, it's very light, it's very kind of para siyang good vibes, yung mga ganyan. Yung parang siya, well, bembang pa din, pero it's kind of like, hindi naman siya out there na parang malala. But the thing is, gusto ko pa rin na ibigay yung takeaway na magkaroon kayo ng self-respect. And like I said kanina, yung isipin nyo yung magiging bearing ng gagawin nyo ngayon sa future nyo, yung mga consequences niyan, and all that stuff. Pero at the end of the day, choice nyo yan. I'm not gonna judge you kung yan yung gusto nyong gawin, buhay nyo yan, then by all means, be my guest. Diba? Gawin nyo yung gusto nyong gawin sa sarili nyong buhay. Yung sinasabi ko dito is just more like kung meron akong mga taong pwedeng ma-advise na mga bata dyan na, probably not sure if they should be doing what they think is normal or tamang ginagawa kasi yun na yung mga nakakalakihan nila, then yun yung advice ko para sa kanila. And ayoko ako as a person, ayoko na may pinagsisihan sa dulo. So yun lang din yung i-impart ko, kaya ganun yung way of thinking ko, ganun yung mindset ko, ganun yung thought process ko, kasi ayokong umabot ako sa point na tangina pinagsisihan ko to kasi gumawa ako nitong bagay na to, when in fact pwede ko naman siyang iwasan if I only made the right choice, you know what I mean? But I guess in life you make choices but it's not always right, and then you just charge it to experience kasi pag nagkamali ka, that's how you grow anyway, diba? So grabe, anyway, shout out dito sa Panda Rider, sobrang pogi ni Kuya. And I guess kayo guys, kung gusto nyong makahanap ng ka-fling, ka one night stand, then maybe yun ang sign nyo, mag-sign up kayo sa pagiging delivery rider ng Food Panda, di ba? So maybe ang taas ng binigay na rating ni ate dito. Hindi ko alam kung gano'n na yung services na kapag may nag-deliver sa'yo pwede mong i-rate. So I'm probably sure ang taas ng rating ni ate dito. And yeah, yun lang. So I have nothing else to say, and I guess take all the advice that I gave lightly. I don't know everything. Yung mga binigay kong advice is just basically what I know based on experience and what I believe in. Just pick the stuff that you think is applicable to you. Kung hindi siya nag-a-apply sa inyo, then by all means, itapon nyo lahat. Huwag nyo pansinin lahat ng bullshit na sinabi ko, 'di ba? I think masyado na akong tito magsalita ngayon these days kasi nga sa edad na rin 'di ba? Sumasakit na rin yung mga kasukasuan ko, ganyan. But anyway, I'm just looking after for all of you guys, especially the younger ones, and maybe even the older ones who, maybe lost still, given na matanda na sila. So, yeah, gawin nyo ako anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Katarantaduan podcast to, pero nagbibigay ako ng advice, which is very ironic. But anyway, gusto kong magpasalamat sa pag-tune in nyo na naman dito sa isang episode ng APC Unplugged. And again, until next time, this is your host, Erwin. Good night.